Mamaragas ang pagpapala po sa ating lahat para sa ating pang-araw-araw na talata. Tayo ngayon ay nasa Genesis Kapitulo 36, simula versikulo 31 hanggang versikulo 39. Ito naman ang naging hari sa lupain ng Edom bago nagkaroon ng haring Israelita. Si Bela na anak ni Beor ang naghari sa lungsod ng Dinaba. Pagkamatay niya, pumalit si Jobab na anak ni Sera na taga-Bosra. Nang namatay si Husam, pumalili si Hadad na anak ni Bedad ay natuman sa mga binunita sa lupain ng Moab. Abat ang tawag sa kanyang lungsod. Pagkamatay ni Hadad, siya pinalitan ni Samdan na taga-Masreka. Si Saul namang taga-Rehobat sa Euphrates ang sumunod na mahal pagkamatay ni Samla. Pagkamatay ni Saul, ang naghari ay si Baal-Hanan na anak ni Akbor. Pagkamatay ni Baal-Hanan, pumalit si Hadad. Ang ngalan ng lungsod niya ay Pau. Si Mehetabel ang anak ni Matred at apo ni Mesahab ang kanyang asawa. So yun na nga, mababasa po natin dito na napapalitan lang yung hari sa Edom kapag siya ay patay na. Saka siya nagkakaroon ng kahalili. Ang ibig sabihin po nito, kapag ikaw ay pinuno o namumuno, napapalitan ka lang kapag patay ka na. Ang responsibilidad sa pamumuno ay panghabang buhay. Yun po ay ang mga hari doon sa Edom. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, tayo ay mga Christian na at ang naghahari na si Jesus at tayo ang kanyang mga ka-co-worker na namumuno sa kanyang kaharian. Kaya bilang Kristiyano namumuno sa kanyang kaharian at sa kanyang simbahan, ang responsibilidad ay hanggang kamatayan.